Nagsimula ang lahat isang gabi nang may dumating na isang babaeng may kasamang bata sa Tongton Shelter. Humihingi siya ng isang ligtas na matutuluyan. Pero ayaw silang papasukin ng may-ari dahil marami na raw silang inaalaga ang tao doon. Nang sandaling iyon, sinuhulan ng babae ang lalaki ng isang pirasong pilak na barya na higit pa sa sapat para sa gamang lalaki para gawan sila ng eksepsyon. Nang makapasok na sila ng ligtas, ipinakita ng may-ari ang kwartong tutuluyan nila para sa gabing iyon. Dahil malalim na ang gabi, nagpasya siyang ipaliwanag ang mga panuntunan ng shelter at ang mga bayarin kinabukasan na lang. Pagkatapos niyang sabihin iyon, lumabas na ang may-ari sa kwarto. Tinulungan ng babaeng nagngangalang Helen ang bata na maupo sa kama. Sobrang awa ang naramdaman niya para sa kaawang-awang batang ito na dumanas na ng napakaraming hirap sa murang edad. Gusto malaman ng paslit kung nasaan ang kaniyang mga magulang. Pero tila may masamang nangyari sa kanila at sobrang nahihirapan si Helen na sabihin ang katotohanan, kaya naman, binigyan niya ang bata ng maling pag-asa at sinabing makikita niya rin ang kaniyang mga magulang sa lalong madaling panahon. Dagdag pa niya, dapat na siyang matulog at hintayin na lang ang umaga. Naniwala naman ang inosenteng bata at maya-maya lang, ay mahimbing na siyang nakatulog. Habang nangyayari iyon, nagsimulang umubo ng malala si Helen. Agad niyang napagtanto na malapit na siyang mamatay dahil may kasama ng dugo ang bawat ubo niya. Matapos ang huling pamamaalam sa bata, nalagutan na siya ng hininga. Nagising si Rowan sa gitna ng gabi at doon niya natuklasan na ang mga sapin sa kama ay puno na ng dugo at nakita niyang patay na si Helen. Maya-maya, dumating ang may-ari ng shelter kasama ang kaniyang kerida. Pareho silang nayamot nang malaman nilang namatay ang babae sa loob ng kanilang shelter. Napansin naman ng kerida na ang bata ay may kaparehong kulay ng buhok ni Pauline, isang babaeng matagal na ring naninirahan doon. Sakto namang, lumabas si Pauline, at kitang-kita na magkamukha sila ni Rowan. Agad na nag-utos ang kerida. Nasa pangangalaga na ni Pauline ang bata simula sa sandaling iyon. Dahil hindi naman kawanggawa ang shelter na iyon, sina Pauline at Rowan ay napilitang mamalimos ng magkasama sa kalsada. Ngayon, hayaan niyo akong ikwento sa inyo ang tungkol sa Tongton Shelter. Dapat sana ay pinopondohan ito ng mga donasyon at tulong mula sa gobyerno, isang ligtas na lugar para sa mga walang tirahan. Pero sa katotohanan, isa itong masamang lugar na nanamantala ng mga bata sa pamamagitan ng paniningil ng mga bayarin para lang kumita. Maayos na nagpakilala si Pauline kay Rowan at tinanong kung ano ang pangalan niya. Pero hindi sumagot si Rowan, iniisip pa rin niya si Helen. Kakamatay lang kasi ng babae. Malinaw na nakikita ni Pauline ang bakas ng pag-aalala sa mukha ng bata. Kaya naman, minabuti niyang tumabi sa kaniya at binigyan siya ng mga salitang pampalakas ng loob. Hindi man niya alam ang buong kwento nito, sinabi niyang ang nakaraan ay nasa likuran na niya at kailangan niyang magpakatatag para mabuhay. Kung mananatili siyang positibo, naniniwala siyang balang araw ay mahapanap din siya ng kaligayahan. Inabot niya ang kaniyang kamay at hinimok ang bata na magsipag para mapabuti ang sarili niyang buhay. Agad namang hinawakan ni Rowan ang kamay niya, at doon na nga nagsimula ang isang bagong yugto ng kaniyang buhay. Mula noon, nagpanggap na siyang anak ni Pauline. Sabay silang namalimos. Bagamat nagsimula lang ang kanilang ugnayang mag-ina dahil sa pangangailangan, palaging inaalagaan ni Pauline ang bata, na parang tunay niyang anak. Sinisiguro niyang protektado ang bata mula sa mga nambubuli at iba pang masasamang tao sa kalsada. Dahil sa kanyang pag-aaruga, hindi kailanman nakaramdam ng pangungulila ang bata. Sa ganitong paraan, mabilis na lumipas ang 5 na taon. Ngayon, 8 na taong gulang na ang bata. Ang pangalan niya, gaya ng alam niyo na, ay Rowan. Habang magkasama silang nakaupo isang gabi, nagpasalamat sila sa isa't isa dahil sa hirap na pinagdaanan nila sa loob ng maraming taon. Noong umagang iyon, may narinig na tsismis si Rowan. Nabalitaan niyang aalis na raw si Pauline at gusto niya itong kausapin tungkol doon. Hindi naman mukhang masaya si Pauline. Kinumpirma niyang totoo ang tsismis. Ipinaliwanag niyang inalukan siya ng trabaho bilang katulong sa bahay ng isang maharlika. Talagang natuwa si Rowan para sa bagong pagkakataong ito ni Pauline. Sigurado siyang magiging isang mahusay na katulong ito. Biniro siya ni Pauline dahil sa sobrang pag-aalala nito sa kaniya, lalo na't marami rin itong sariling pinagdaraanan. Sobrang nagpapasalamat ang bata sa lahat ng ginawa ni Pauline para sa kaniya sa loob ng 5 na taon mula noong mamatay si Helen hanggang sa nabuli siya. Palaging nandoon si Pauline para suportahan siya. Bago pa man niya mamalayan, unti-unti nang pumatak ang mga luha sa kanyang mukha. Alam niyang dapat siyang matuwa para sa kaniya, pero ang isiping aalis na ito ay talagang nagpapabigat sa kanyang loob. Una ang kaniyang mga magulang, sumunod si Helen, at ngayon naman ay iiwan na rin siya ni Pauline. Pinahihirapan siya ng kaisipang muli na naman siyang pababayaan. Agad siyang inalo ni Pauline para hindi na siya malungkot. Paalala nito sa kaniya, kahit nawala sa tabi mo ang isang tao, hindi ibig sabihin na talagang nag-iisa ka na. Nag-iisa ka lang kung pakiramdam mo ay walang laman ang iyong puso.
Kung iingatan niya ang alaala ng mga nawala at titingin sa loob ng kanyang sarili, makikita niya kung gaano siya kamahal ng mga ito. Sinabi niyang huwag siyang mag-alala dahil palagi lang siyang nasa tabi niya sa diwa at puso. Lumipas ang mga araw, lumubog ang araw, at dumating ang isa pang gabi. Habang nakatayo sa kalaliman ng kagubatan, naalala ni Rowan ang mga huling salita sa kanya ni Pauline. Dahil sa matinding lungkot, ipinikit niya ang kanyang mga mata, ipinatong ang kamay sa kanyang puso, at sinubukang maramdaman ang presensya ng mga tao. Sa sandaling gawin niya ang simpleng bagay na ito, nagsimulang umikot ang mana sa buong paligid niya. Kahit na nakapikit siya, bigla niyang nakita ang lahat ng nasa paligid niya, na tila ba ang buong mundo ay naging malinaw sa kanya sa isang iglap lang. Hindi lang ang mundo ang nakita niya. Nararamdaman din niya ang presensya ng kanyang mga magulang na sina Helen at Pauline. Ang bawat taong mahalaga sa kanya ay tila mas naging malapit sa kanyang puso. Mabilis na lumipas ang maraming taon. Sa loob ng panahong ito, hindi man lang nakipag-ugnayan ang babae kay Rowan kahit minsan, kaya inisip niya na baka busy pa rin ito ng husto. Ang tanging nagawa niya ay ipagdasal ang kaligtasan nito. Samantala, mag-isa siyang namamalimos, tulad ng ibang mga bata. Inilagay siya ng direktor sa unang zone, ang pinakamagandang pwesto, dahil malaki siyang kumita ng pera. Mas maayos ang trato sa kanya kaysa sa ibang mga bata. Pagkatapos, may isang lalaking nagpakita ng sobrang kabaitan kay Rowan. Ang pangalan niya ay si Blake, at siya ang supervisor para sa unang zone. Napakabait at napaka-friendly niya kay Rowan. Mula nang malaman niya ang malungkot na nakaraan ng bata, tinulungan niya si Rowan na maunawaan na ang liwanag na nakikita nito kapag nakapikit ay tinatawag na mana. Dahil sa pagiging matulungin at mabait ni Blake, wala talagang dahilan si Rowan para hindi magustuhan ang lalaki. Ang lalaking ito ay may namumuong liwanag sa loob ng kanyang katawan, at isa siyang mahusay na swordsman na gumagamit ng mana. Dahil nakikita ni Rowan ang mana, napansin niyang ang mana ni Blake ay may kakaibang madilim at malabong kinang. Ang mana ang pangunahing elemento na bumubuo sa mundo. Kinukuha ng mga tao ang mana sa pamamagitan ng paghinga, na hindi sinasadyang nakakaapekto sa daloy ng mundo. Sa lahat ng tao sa mundo, iilan lamang tulad ni Blake ang may kakayahang gamitin ang kapangyarihan ng mana. Sa pamamagitan ng iba't ibang paraan ng pagsasanay na tinatawag na mana cultivation, malinaw na pinagbawalan ni Blake si Rowan na subukan ito. Ang pagsasanay ng walang tamang kaalaman ay maaaring maging napakadelikado kung mali ang pagkagawa, habang may ilang taong naglalakad na. Naghuhulog ng barya sa kanyang lata, taos-pusong nagpapakita ng pasasalamat si Rowan sa kanila, gaya ng dapat gawin ng isang pulubi. May ilang mga kababaihan na napapadaan na nakita ang napaka-cute at nakakaaliw ni Rowan. Hindi nila matanggihan ang kanyang charm. Samantala, malalim ang iniisip ni Rowan, sinusubukang pagbutihin ang kontrol sa kanyang kakayahan sa mana. Una, sinisikap niyang masanay na makita ang mga totoong bagay at ang mana ng sabay, at sa wakas ay nagtagumpay siya. Ang maliit na tagumpay na ito ay nagdulot ng tipid ng ngiti sa kanyang mukha. Mahirap kasing makita ang dalawang iyon ng sabay. Pero ngayon, nasasanay na siya rito. Gayunpaman, may kapalit ang tagumpay na ito, dahil ang sabay na pagtingin sa mga bagay at sa mana ay nagpapahilo pa rin sa kanya at nakakapagod. Biglang sumulpot si Blake, na tila hangang-hanga sa dami ng perang. Nakolekta na ni Rowan sa kanyang lata. Mapagpakumbabang binaliwala ni Rowan ang kanyang charm, at sinabing dahil lang ito sa kabaitan ng maraming mabubuting tao. Pinayuhan siya ni Blake na manatiling mapagmatsyag sa anumang panganib. Nagbabala siya na ang tagumpay ni Rowan ay maaaring ikaselos ng ibang tao, kaya kung may mapansin siyang kakaiba, sinabi ni Blake, na dapat itong i-report agad sa kanya. Pagkatapos magbigay ng payo, nagsimula ng maglakad palayo si Blake. Pero bago iyon, kumaway muna siya bilang huling paalam. Tila may napansin na ngang kakaiba si Rowan. Pero hindi niya talaga gustong sabihin ito kay Blake. May nakita siyang mga estranghero sa gitna ng karamihan, mga taong may malakas na mana. Tila namuo na rin ito sa loob ng kanilang mga katawan, gaya ng kay Blake. Pero ang ipinagkaiba nila ay ang mana. Nang dalawang estrangherong nakita niya kahapon ay may kakaibang maliwanag na kinang. Ang mas ikinababahala ni Rowan ay ang mga lalaking iyon. Ay mataman siyang pinagmamasdan. Agad silang naglaho sa pamamagitan ng pagtalon sa mga gusali, mukhang hindi naman sila mapanganib, at gusto rin ni Rowan na panatilihing sikreto ang kanyang kakayahang makakita ng mana. Habang may isang lalaking naghulog uli ng barya, napansin ni Rowan na punong-puno na ang kanyang lata. Kaya naman, nagsimula na siyang maglakad patungo sa base camp para palitan ito ng bakanteng lata. Pero habang naglalakad siya sa kalsada, nakakita siya ng ilang mga lalaking nagtatago. Nasa anino sila at may parehong malakas na kulay ng mana sa loob nila, sigurado siyang sila rin ang mga lalaking iyon. Hindi lang isa, kundi marami sila, at patuloy silang sumusunod sa kanya ng malapitan. Walang kaalam-alam si Rowan kung ano ang pinaplano ng mga kahina-hinalang lalaking ito. Natakot siya ng husto sa pagkakataong ito. Sobrang lapit na ng pagsunod nila sa kanya. May isang lalaki sa likuran niya at isa naman sa kanyang gilid.
Ang kailangan niya lang gawin ay makabalik ng ligtas sa base camp. Nagsimula na siyang lamunin ng matinding kaba. Habang patuloy na pinaliliit ng mga kahina-hinalang lalaki ang distansya nila sa kanya, sa isang partikular na sandali, nang papalapit na sila, naisip niya na nasa panganib na siya. Pero salamat sa Diyos, sa huling sandali, narinig ni Rowan ang boses ni isang taong kilala niya. At ang pamilyar na taong iyon ay walang iba kundi ang kaibigan niyang si Blake na tumatakbo palapit sa kanya sa bilis na nakakamangha. At tila babilis ng isang Diyos. Nang maabutan na ni Blake si Rowan, agad niya itong binuhat at tumalon ng sobrang taas hanggang sa lumapag sila sa bubong ng isang kalapit na gusali. Nagawa rin silang habulin ng mga kahina-hinalang lalaki. Kaya naman lalong binilisan ni Blake habang binabalaan si Rowan na kumapit ng maigi at wag na wag. Maglalaglag ng kahit isang barya lang, dahil kung hindi, baka matulog silang gutom ngayong gabi. Habang nangyayari ito, lipad na ang isip ni Rowan. Sa sarili niyang mga iniisip, kaya naman naguluhan ng husto si Blake sa kinikilos niya. Nang makarating na sila sa shelter, ibinaba ni Blake ang bata sa lupa, pero tulala pa rin si Rowan at hindi man lang kumikibo. Akala ni Blake ay sobrang natakot ang bata kaya napatulala ito ng tuluyan. Ngayong ligtas na sila, tiniyak niya kay Rowan na wala ng panganib at sinabihan itong pumasok na sa loob. Noong nasa loob na ang bata, nalaman nating hindi pala siya tulala dahil sa takot. Sa totoo lang, namamanghalang siya sa isang malaking diskubreng naranasan niya lang. Nangyari ito noong tumatakas pa sila ni Blake sa mga lalaki. Malinaw niyang nakikita kung paano dumadaloy ang mana sa katawan ng isang tao habang kumikilos. Nakita niya pa kung paano gumagalaw ang namumuong mana kapag ang lakas ay nakatuon sa mga bisig at binti. Sa katunayan, kaya niyang tukuyin ang eksaktong bilang ng bugso ng lakas na kailangan para tumalon mula sa bubong. Kaya naman, sinubukan niyang gawin ito. Ulit para makita ang hangganan ng kakayahang nadiskubre niya. Humigop siya ng mana habang humihinga, pinaikot ito sa buong katawan niya, at sinimulang ipunin ito, handang ilabas ang lakas kapag kailangan na. Mukhang naintindihan na rin ng batang lalaki kung paano gamitin ang kanyang mana sa tamang paraan. Ang susunod niyang kailangang gawin ay subukan ang bago niyang abilidad. Samantala, nagsimula ng magsidatingan ang ibang mga bata mula sa kanilang mga pwesto sa panlilimos ng walang kamalay-malay. Kung bakit sila pinapatawag pabalik. Doon na dumating si Rowan Sr., alam niyang lahat ng mga bata ay gustong-gustong malaman kung anong nangyayari, pero sinabihan niya silang huwag mag-alala dahil wala namang seryosong problema, kaya hindi nila dapat ikastress ang sitwasyon. Kapag natapos na ng mga zone leader ang kanilang inspeksyon, makakabalik na ang lahat sa kani-kanilang trabaho. Hindi niya sigurado kung gaano ito katagal, kaya sinabihan niya silang manatiling tahimik sa kanilang mga kwarto. Maliban na lang sa isang bata, at iyon ay si Rowan. Inutusan siyang mag-impake ng kanyang mga gamit dahil ililipat na siya sa bagong lokasyon. Maya-maya pa, sumunod na ang tahimik na bata sa kanyang senior, at sinisiguradong nasa likod lang siya nito ng ilang hakbang. Sa isang sandali, ay pinatabi muna si Rowan habang nakikipag-usap ang kanyang senior sa isang malaking mama. Siyempre, nakukuryus ang bata kung ano ang pinag-uusapan nila, pero masyado siyang malayo para marinig ang usapan. Kaya sinimulang paikutin ni Rowan ang mana sa kanyang katawan at itinuon ang enerhiya sa kanyang mga tainga para mas luminaw ang pandinig. At ayun na nga, gumana ito ng perpekto dahil rinig na rinig niya ang kanilang usapan kahit malayo siya. Mukhang pinag-uusapan nila si Rowan na ililipat na sa main building at palayo sa mga dormitoryo. Kahit ang senior niya ay hindi alam ang dahilan. Dahil galing ang utos sa direktor, hula niya ay nagustuhan lang ng direktor si Rowan. Hindi niya rin ito masisisi dahil talagang gwapo ang bata. At dahil sa nangyari sa Zone 1, tama lang. Naunahin ang kanyang kaligtasan. Ang mga kahina-hinalang lalaking nakatagpo ni Rowan ay baka galing sa Union. Hindi pa natin alam kung ano itong Union. Na ito sa ngayon. Napagtanto ni Rowan na baka iyong mga lalaking sumusunod sa kanya kanina ang pinag-uusapan nila. Tinawag naman ng malaking mama ang bata at sinenyasang sumunod sa kanya. Pagkatapos ng maikling paglalakad sa loob ng shelter, tinawid nila ang main building ng shelter at sa wakas ay nakilala ang isang babaeng nagngangalang Amy na nakatayo sa front counter. Sinabihan ng malaking mama si Rowan na batiin siya dahil siya na ang mag-aalaga sa kanya. Mula ngayon, matapos silang ipakilala sa isa't isa, umalis na ang malaking mama at naiwan silang dalawa na medyo naiilang sa isa't isa. Binasag ni Amy ang katahimikan at tinanong ang edad niya. Agad namang sumagot ang bata na 10 taong gulang na siya. Inamin din niya na hindi siya marunong magbasa o magsulat dahil hindi siya nagkaroon ng pagkakataong mag-aral. Sabi ni Amy, inaasahan na niya iyon dahil galing siya sa dormitoryo. Sinabi niya na simula bukas, tuturuan niya si Rowan ng lahat kaya pwede siyang tawaging teacher. At sa mga pagkakataong hindi formal, pwede rin siyang tawaging ate. Ngayong tiningnan niya ito ng malapitan, napansin niyang napakagwapo ng mukha nito para sa isang batang galing sa dorm.
Nagtanong lang ang tahimik na bata kung bakit kailangan pa niyang matutong magbasa. Mukhang medyo nainis si Amy na. Hindi man lang alam ni Rowan ang dahilan kung bakit siya nandoon. Ipinaliwanag niya na ang isang reading event ay kapag may nagbabasa ng libro ng malakas sa harap ng maraming tao para sa isang espesyal na okasyon. Minsan, ang may akda mismo ang nagho-host nito o kaya naman ay mga maharlika bilang bahagi ng isang social event. Napaka-importante ng mahusay na pagbabasa sa mga nasa mataas na lipunan at sa pagkakataong ito, magpapakitang gila si Rowan sa pamamagitan ng pagbabasa sa harap ng mga bigating patron ng ampunan. Kapag naging maayos ang pagbabasa niya, maaari pa siyang mapili para sa isang espesyal na private reading. Alam niyo ba, ang mga batang magaling magbasa ay madalas na na-adapt. Ang mga napipili para ampunin ay karaniwang nagbabasa ng solo para sa kanilang sponsor. Pero para sa isang tulad ni Rowan na hindi man lang marunong magbasa, isa itong napakalaking hamon. Matapos marinig ang lahat ng ito, hindi man lang nag-react ang bata, hindi siya mukhang nalilito. O nahihirapan man lang, kaya naman lalong na-curious at naguluhan si Amy sa kanya. Binigyan na lang niya ang bata ng isang malambing na tapik sa ulo bago siya sinabihang sumunod ulit sa kanya. Dinala siya ni Amy sa bago niyang kwarto. Doon na siya titira at ipinakilala siya ni Amy sa iba pang mga batang nakatira doon. Pagkatapos ng mga pakilala, at nung nakaalis na si Amy, nagsimula ng iligpit ni Rowan ang mga gamit niya sa sarili niyang closet, isang bagay na hindi niya naranasan sa dormitories. Maya-maya, nilapitan siya ng isa sa mga bata, na tila hindi makapaniwala sa nakikita, parang hindi niya akalain. Galing si Rowan sa dorms. Kahit medyo gulat, mukhang bilib na bilib din ang bata sa kanya. Inamin niyang wala pa siyang nakikilalang galing sa dorms noon pa man. Bilang pakikipagkaibigan, nagpakilala siya bilang si Theo. Sabi niya, Noah ang pangalan ng babaeng blonde. Hayden naman yung nasa gitna, at Lily yung tahimik na babae sa kaliwa nila. Ipinaliwanag ni Theo ang mga benepisyo ng pagtira sa parteng ito ng ampunan. Wala nang mambubuli sa kanya rito, at hindi na rin niya kailangang lumabas para manlimos. Ang mga batang sumasali sa reading events ay tumutulong sa library, nagtatrabaho sa reception hall, at nag-aasikaso ng mga bisita. Ang mga bata sa kwartong ito ang namamahala sa library at nag-aayos ng mga libro. Dahil bago si Rowan sa grupo nila, sinalubong nila siya ng napakainit at sinabing nagpapasalamat silang kasama na nila ito. Nung lumalalim na ang gabi, nahiga na si Rowan sa kama niya. Hindi niya maalis sa isip ang tungkol sa pagbabasa ng mga libro. Para sa kanya, parang nasa mga libro ang lahat ng kaalaman sa buong mundo. Noon pa man ay naniwala na si Pauline na ang mga libro. Ang pinakamagandang regalo para sa isang mausisang bata na tulad ni Rowan, maisip pa lang siya ay nag-uumapaw na sa pasasalamat ang puso ng bata. Balik sa library, sa section na tinatawag na Zone 1, katatapos lang magbasa ni Rowan ng isang libro bilang bahagi ng kanyang practice. Sinabihan siya ni Amy na dalhin sa kanya ang lahat ng librong nabasa niya sa araw na iyon. Nung mailapag na niya ang makapal na tumpok ng mga libro, sa lamesa, sinimulang ilista ni Amy ang mga pamagat ng mga ito. Matapos niyang suriin ang listahan, may napansin siyang kakaiba. Lumalabas na ang lahat ng librong binabasa ni Rowan ay mga fairy tale o kwentong pambata. Kaya naman, gusto niyang simulan na ni Rowan ang pagbabasa ng mga nobela mula sa Zone 2. Pinuri rin niya ang bata sa napakahusay nitong trabaho. Tuwang-tuwa si Rowan na maaari na siyang magbasa ng mga libro mula sa Zone 2. Sa totoo lang, ang Zone 2 ang section, kung nasaan ang mga libro para sa mga matatanda. Sobrang excited niya, kaya gusto pa niyang magbasa ng kaunti bago bumalik sa kwarto niya. Pinayagan naman siya ni Amy, kaya diretso siyang naglakad papuntang Zone 2. Masayang-masaya si Rowan habang tinitingnan ang iba't ibang mga libro, at kahit ano pa ang mapili niya, gusto na niya itong basahin agad-agad. Pero may isang partikular na libro sa koleksyon ang nakakuha ng buong atensyon niya. Ang pamagat nito ay, ang pagsilang ng kaharian ng Grafton sa Union. Pamilyar sa kanya ang salitang Union, parang narinig na niyang pinag-uusapan ito ng mga matatanda noon. Nung buksan niya ang libro, ang unang-una niyang nakita ay ang mapa ng kontinente kung saan siya nakatira. Ang isa sa mga rehiyon na nagngangalang Grafton ay nanalo sa isang napakahabang digmaan. At pagkatapos niyon, muling inayos ang mundo sa isang sistema na may isang kaharian at 6 na rehiyong may sariling pamamahala. Kasunod nito, para matigil ang mga digmaan at maprotektahan ang publiko, binuo ng hari ang isang organisasyon na kilala bilang Union. Higit 200 taon na ang grupong ito para mapanatili ang kapayapaan. Ang mga miyembro nito ay dapat na mabubuting tao, kaya hindi maintindihan ni Rowan kung bakit tinakasan sila ni Blake. Naisip niya na baka pinapatigil ng Union ang panlilimos at natatakot si Blake na maparusahan, pero naisip din niyang maayos naman ang relasyon ni Blake sa mga lokal na supervisor, kaya hindi tugma ang paliwanag na iyon. May isa pang posibilidad siyang naisip. Maaaring hindi maganda ang relasyon ng ampunan at ng Union sa isa't isa, at sa kung anong dahilan, ang ampunan ay itinatago ang mga nangyari nung araw na hinabol siya ng mga miyembro ng Union. Siguradong may masamang nangyayari. Dahil sa naisip na iyon, bigla siyang kinabahan.
Lumipas ang ilang araw ng napakabilis, na parang isang malambing na simoy ng hangin. Makikita si Rowan sa library na naglilinis ng mga bookshelf at nag-aayos, gamit ang kontrol niya sa mana para mapagaan ang trabaho niya. Hindi pa rin siya ganoon kagaling kumilos habang pinapaikot ang mana sa katawan niya, pero mas nakakayanan na niya ang prosesong ito ngayon. Nung nanlilimos pa lang siya sa kalsada, kailangan niyang maupo ng diretso. At tahimik na lang hapi ng mana. Pero ibang-iba na ang mga bagay para sa kanya ngayon. Sapat na ang naging practice niya para kayanan niyang paikutin ang mana habang naglalakad o kahit habang nagbabasa. Pero, hindi pa rin bumubuti ang konsentrasyon ng mana niya. Laging nagkakawatak-watak ito imbes na mag-ipon. Nakakainis man, pero naniwala siya na kung dahan-dahan lang ang bawat hakbang, mararating din niya ang kanyang layunin. Isang araw, nagtipon-tipon ang lahat ng mga bata sa pangunahing bulwagan. Nakatayo sa harap nilang lahat ang bisedirektora at si Amy. Nang hindi nagsasayang ng oras, sinimulan na ng bisedirektora na tawagin ang mga pangalan ng mga batang sasali sa susunod na reading event. Sa kabutihang palad, napili para sa event ang kaniyang mga kaibigang sina Theo, Lily, at Noah. Pero nung oras na para i-anunsyo ang pangalan ni Rowan, nag-alangan ang bisedirektora. Tutol siya na sumali ang bata sa pagkakataong ito dahil kakatapos lang nitong magbasa ng mga kwentong pambata. Pero, hindi niya maitataging napakagwapo ng batang ito. Ang presensya pa lang niya ay sapat na para mas gumanda ang event. Kaya imbes na lumahok, sinabihan na lang siya na mag-obserba muna at damhin ang paligid. Dahil likas na magalang si Rowan, taos-puso siyang nagpasalamat kahit na isinama lang siya sa mga pagpipilian para sa event. Matapos ang pagpili, lumapit si Amy para gabayan ang mga napiling bata. Sinabihan niya ang 10 bata na magbihis ng magagarang damit at magkita-kita sa reception hall. Samantala, nagreklamo naman ang mga batang hindi napili. Para sa kanila, tila hindi patas na napili ang isang tulad ni Rowan, samantalang kakatapos lang nito sa mga fairy tales. Maya-maya, lumitaw na si Rowan suot ang bago niyang damit, at mukhang napaka-cute, elegante, at talagang kaakit-akit. Pinuri siya ni Theo, at sinuklian naman ni Rowan ang kabaitan nito ng isang papuri rin para kay Theo. Ginabayan naman ni Amy si Rowan sa upuang nakatalaga para sa kaniya sa event. Nang makaupo na ang lahat ng mga bata, isang katok sa pinto ang naghudyat ng pagdating ng mga espesyal na panauhin. Maya-maya pa, nagsimula nang pumasok sa silid ang lahat ng mga importanteng bisita. Isa sa mga babae ay nakakita na pala kay Rowan noon sa kalsada nung namamalimos pa siya ng pera para mabuhay. Naaalala ko rin siya. Noon, talagang nabighani siya sa kagwapuhan ni Rowan. Mukhang naalala rin siya ni Rowan, kaya agad itong nagpasalamat sa kaniyang kabutihan nung binigyan siya nito ng pera. Caroline ang pangalan ng ginang, at naging numero 1 tagahanga siya ng bata. Sobrang tuwa niya kaya kinuwentuhan niya ang bisedirektora tungkol sa bata. Sinabi niyang nakita niya itong namamalimos sa isang panulukan nung nakaraang taglamig. Guwapo na siya noon, pero mas lalo siyang gumwapo ngayon. At para mas lalong matuwa ang lahat, ibinunyag ng bisedirektora na natuto na ring magbasa si Rowan. Nang marinig ito, lalong nanabik si Caroline at iginiit na dapat magbasa si Rowan ng isang bahagi ng libro ngayong araw. Magalang namang ipinaliwanag ng bisedirektora na naroon lang si Rowan para mag-obserba. Nadismaya rito si Caroline dahil gusto talaga niyang marinig itong magbasa. Nang makita ang pananabik ng mga bisita, nagpa siya ang bisedirektora na hayaan ang bata na subukang basahin ang huling kabanata. Maya-maya pa, talagang namangha at nagulat ang lahat ng mga bisita nang marinig nila ang maindayog at napakagandang boses ni Rowan. Tila ba hinihipnotismo ng boses niya ang lahat sa buong silid, pinupuno ang hangin ng pagmamahal at lambing na nagparamdam sa mga kababaihan ng matinding emosyong nag-uumapaw sa kanilang loob. Dahil sa tindi ng emosyon sa boses ni Rowan, napabuntong hininga ang mga bisita at nagtubig ang kanilang mga mata. Sa sobrang pananabik, napakagatlabi ang mga ginang habang bumibilis ang tibok ng kanilang mga puso. Pagkatapos niyang basahin ang talata, hindi mapigilan ng mga kababaihan na bigyan siya ng mga papuri, sinasabi ang lahat ng magaganda at matatamis na salitang maisip nila. Nanatiling mapagkumbaba si Rowan at ibinigay ang lahat ng papuri sa bisedirektora. Sinabi ni Caroline na gusto niyang marinig muli itong magbasa bukas, at tinanggap naman ng bisedirektora ang kaniyang hiling. Maya-maya sa araw ding iyon, matatagpuan natin si Rowan sa loob ng silid-aklatan habang tinitingnan ang lahat ng mga libro sa mga istante. Sa pagkakataong ito, naghahanap siya ng mga librong makatutulong sa kanya na gamitin ang kanyang mana at pagsamahin ito sa galaw ng kanyang katawan. Habang kumukuha siya ng isang partikular na libro mula sa istante, biglang sumulpot si Blake sa likuran niya at nakitang ang librong hawak ni Rowan ay tungkol sa ugnayan ng mga matatanda at biolohiya ng katawan. Lumingon si Rowan at nagkunwaring nagulat sa pagdating ni Blake, pero ang totoo, alam na niyang papalapit ito mula sa likod. Mukhang naroon si Blake para purihin si Rowan dahil sa galing nito sa reading event. Medyo nang hinayang siya na hindi niya ito narinig magbasa, kaya pumunta siya sa silid-aklatan para makinig.
Hindi sinisi ni Rowan si Blake dahil sa hindi nito pagpunta sa event, dahil alam niyang marami itong mahahalagang responsibilidad na dapat asikasuhin. Nagtanong si Rowan kung mayroon bang bagong balita. Ibinunyag ni Blake na muling nanggugulo ang mga lalaki, mula sa unyon na humabol kay Rowan, kaya binalak ni Blake na ayusin ito, kasama ang mga administrador. Siguradong siguro si Rowan na sa tulong ni Blake, matatalo ang mga lalaki, mula sa unyon at sa wakas ay matututo rin ng leksyong nararapat sa kanila. Nang marinig ang mga nakapagpapasiglang salitang ito mula sa bata, lalong naging kumpiante si Blake. Gaano man kagusto ni Blake na pumunta sa reading event bukas, nangangamba siyang kailangan na naman niyang hindi makadalo roon. Ngunit kahit ganoon, kampante siya na kayang-kaya ni Rowan ang lahat. Nagpatuloy si Rowan sa pag-aaral, determinadong mas galingan pa sa susunod na pagkakataon. Alam niyang marami pang kailangang patunayan, lalo na sa mga taong nag-aalinlangan sa kanya. Sa bawat pahinang binabasa niya, ramdam niya ang unti-unting paglakas ng kaniyang kakayahan. Hindi lang ito tungkol sa pagbabasa, kundi tungkol sa pagkontrol sa kanyang tadhana. Maging si Amy ay napapansin ang kakaibang determinasyon sa mga mata ng bata. Para sa isang batang nagsimula sa wala, ang bawat maliit na tagumpay ay isang malaking hakbang. Samantala, ang mga bisitang nakarinig sa kanya ay hindi pa rin makalimot sa kaniyang tinig. Naging usap-usapan si Rowan sa buong bayan, mula sa kaniyang kaguwapuhan hanggang sa kaniyang talino. Sa kabila ng lahat ng atensyon, nanatiling nakatapak sa lupa ang mga paa ng bata. Alam ni Rowan na ang tunay na lakas ay hindi lang nakikita sa labas, kundi nagmumula sa loob. Habang lumalalim ang gabi, patuloy ang kaniyang pagsasanay sa ilalim ng liwanag ng buwan. Handa na siya sa anumang pagsubok na darating bukas, baon ang tiwala ng kaniyang mga kaibigan. Mukhang matapang si Blake dahil hinarap niya ang Union. Dahil dito, nagmukha siyang totoong kontrabida dahil ang Union ay nabuo para raw sa kapayapaan. Pero dahil napakabait ni Blake kay Rowan, mabuti siyang tao sa paningin ng bata. Sa pagpapatuloy ng usapan nila sa library, tiniyak ni Rowan kay Blake na sana ay magkaroon pa siya ng isa pang pagkakataon. Gusto niyang marinig itong magbasa dahil madalas itong magbasa ng malakas, pero mas inaalala ni Rowan ang kaligtasan ni Blake. Winishan niya ito ng swerte sa pakikitungo sa mga tauhan ng Union. Ganoon din si Blake, ninais niyang maging maganda ang kinabukasan ng bata. Pagkatapos ay itinuro niya ang librong hawak ni Rowan at ipinilit na dapat niya itong basahin kapag tapos na ang kanyang mga reading session. Kasunod niyon, umalis na si Blake para magtrabaho, at naiwan si Rowan na nag-iisip tungkol sa sitwasyon nila at ng Union. Sobrang curious siyang makita kung ano ang itsura ng laban sa pagitan ng dalawang taong bihasa na sa pagkontrol ng mana. Pero higit sa lahat, gusto niyang maintindihan kung nasaan na ba talaga ang antas ng sarili niyang lakas. At napaisip siya kung kaya ba niyang tapatan ang kapangyarihan ni Blake. Sinimulan niyang pakaulatin ang mana sa buong katawan niya. At heto na nga, nang hindi sinasadya at nang di inaasahan, bigla niyang napunit sa dalawa ang librong hawak-hawak niya. Nangyari ito dahil pinalakas ng husto ng mana ang pisikal na lakas ng kanyang mga kamay. Matapos kumatok, pinapasok na ang bata sa loob. Hindi alam ni Rowan kung bakit siya gustong makita ng Vice Director. Mukhang nahihirapan itong maghanap ng tamang sasabihin sa kanya. Yun pala, ang bata na ang naging paboritong reader ng lahat ng mga nobleng kababaihan, boses lang niya ang gusto nilang marinig. Wala silang pakialam kung mag-isa lang siyang magbabasa. Ang mga mapilit na babaeng ito ang naging dahilan ng matinding sakit ng ulo ng kawawang Vice Director. Kaya naman, ginawa niya ang lahat para mapagbigyan ang halos imposibleng hiling ng mga ito. Ngayon, nag-aalinlangan siyang tanungin ang bata kung kaya ba niya itong gawin. Walang problema kay Rowan, at handa siyang sumubok para sa Vice Director. Sa susunod na eksena, nag-anunsyo na ang Director. Opisyal niyang inanunsyo ang pangalan ng special reader para sa araw na iyon, pero laking gulat ng lahat ng si Theo ang tinawag. Pangalan ni Theo ang tinawag sa halip na kay Rowan. Dahil dito, nabulol si Theo dahil hindi siya makapaniwalang siya ang napili. Binati siya ng Vice Director pati na ng ibang mga bata. Kahit si Theo mismo, pakiramdam niya ay si Rowan dapat ang nandoon sa posisyon niya. Sabi ng batang may asul na buhok, napakaganda at napaka-eleganteng magbasa ni Rowan kaya sigurado siyang mapupunta ito sa isang magandang lugar. Bilang napiling special reader, umalis na si Theo papunta sa kanyang susunod na destinasyon. Pinanood siya ni Rowan habang naglalakad palayo sa malayo. Kahit si Rowan ay nakaramdam ng kaunting lungkot sa pag-alis ni Theo, pero ang pakiramdam na iyon ay mabilis ding nawala. Dahil agad namang ipinagpatuloy ni Rowan ang kanyang pagbabasa at pinahanga ang mga nobleng babae sa kanyang boses na parang tula. Wala na siyang oras para malungkot o isipin ang panghihinayang dahil abala na siya sa kanyang mga tungkulin. Sobrang sikip na ng schedule ng bata ngayon. Pinaalalahanan siya ng Vice Director na kailangan niyang pumasok sa morning at afternoon sessions, ibig sabihin ay magdodoble shift siya. Kahit ang Vice Director ay nahihiya dahil masyado siyang pinipressure, pero sadyang napakataas lang talaga ng demand sa kanya. Imbes na ituring itong pabigat, nakita ito ni Rowan bilang isang pagkakataon at nagpasalamat siya na nagugustuhan ng mga tao ang kanyang pagbabasa.
Kasabay nito, inamin ng bata na palagi siyang parang pagod na pagod ang pakiramdam pagkatapos ng bawat reading session. Kaya nakiusap siya ng pahinga pagkatapos ng bawat isa para kumalma ang kanyang isip. Siyempre, hindi matanggihan ng Vice Director ang tapat na pakiusap na iyon. Pero sinabihan siya nito na huwag lalampas sa likod bahay. Pumayag naman si Rowan at masaya na siyang nakuha ang hiling na iyon. Habang nakatingin sa hardin, nahanap ng bata ang sarili sa isang tahimik na lugar. Dito, nagawa niyang mag-practice ulit ng mana circulation. Itinuon niya ang kanyang mana sa mga partikular na bahagi, gaya ng kanyang mga kalamnan, kasukasuan, at buto. Nag-eksperimento si Rowan base sa mga turo mula sa isang libro. Pagkatapos ng unang konsentrasyon na iyon, kaya na niyang pakaulatin ang mana sa buong katawan niya. Ang pinakasusi sa tagumpay ng prosesong ito ay matinding determinasyon, dahil ang mana ay nangangailangan ng higit pa sa simpleng pag-iisip para gumalaw. Kailangan din nito ng matinding pagnanais at isang utos para kumilos. Nagliwanag ang buong katawan ni Rowan dahil sa silaw ng mana. Habang dumadaloy ang mana sa kanya, bumalik siya sa normal na kalagayan pagkatapos ng proseso. Ang tanging problema ay ang kanyang mana concentration, at hindi niya masabi kung ang katawan ba niya o ang kanyang skill ang may problema. Pero sa ngayon, ayaw munang magmadali ng bata, dahil naniniwala siyang mas mahalagang ayusin muna ang kanyang mga kahinaan. Noong binuhat siya ni Blake papunta sa shelter, hindi man lang siya makalakad ng mag-isa. Hinala ni Rowan na baka napagod na ang mga miyembro ng Union sa paghabol sa kanya, kaya nakahinga siya ng maluwag. May napansin din siyang interesante. Napansin niyang ang mga taong gumagamit ng mana ay pwedeng manghina at mapagod kapag nasobrahan ang paggamit ng kanilang kapangyarihan. Gustong malaman ni Rowan kung paano gamitin ang nakaimbak na mana, at inisip ang posibilidad na gamitin ang mana mula sa labas na parang sa kanya ito. Tutal, nasubukan na niya ang teoryang ito sa pamamagitan ng paglalagay ng mana sa kanyang boses at pagpapalabas nito bilang malinaw na tunog. Nagbukas ito ng posibilidad na baguhin ang external mana basta't mayroon itong partikular na hugis o anyo. Patuloy na nag-ensayo si Rowan. Sinubukan niya ang bagong posibilidad na ito at nakagawa ng isang kamangha-manghang diskubre nang mapalutang niya ang isang pirasong dahon sa hangin. Sa sumunod na eksena, pumili uli sila ng espesyal na reader, at sa pagkakataong ito, si Lily naman ang napili. Siyempre, gaya lang ni Theo, nakatanggap siya ng masigabong palakpakan at pinag-ingat sa kanyang paglalakbay. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, biglang naging balisa si Lily. At hindi makapagsalita sa harap ni Rowan, kaya naman lito ang bata. Nautal ang batang babae habang sinusubukang aminin na mahal niya ang bata. Pero sa kasamaang palad, naantala siya nang magsimulang mag-usap ang ibang mga bata dahil sa kanilang kalituhan. Dahil alam nilang si Rowan ang pinakamagaling na reader, hindi sila makapaniwalang nilampasan siya ng 2 beses. Sa puntong ito, sigurado, silang may kinalaman ang Vice Director dahil naniniwala silang si Rowan ang Golden Goose ng shelter dahil sa laki ng kinikita nito mula sa kanya. Sayang naman at tuluyang nasira ang pag-amin ni Lily dahil sa abalang iyon, lalo na nang tanungin siya ni Rowan na ulitin ang sinabi niya dahil hindi niya narinig. Pero kahit ganoon, umalis si Lily na umiiyak dahil nawala na ang tanging pagkakataon niyang aminin ang kanyang nararamdaman. Tungkol naman kay Rowan, abala ang bata sa pag-iisip, naaalala kung paanong ang lahat ng mga espesyal na reader ay dapat mapunta sa isang mabuting pamilya. Ibig sabihin, kung magkakaroon siya ng pagkakataon, makakaranas siya ng bagong mundo at mas maraming karanasan sa buhay. Baka, makatulong ito para mas mabilis siyang matuto tungkol sa mana storage. Lalo pang lumakas ang kuryosidad ng bata. Kinabukasan, habang nagpapahinga siya sa kanyang nakatakdang break, sinubukan niyang muli ang parehong levitation technique gaya ng dati. Madali na itong gawin para kay Rowan dahil paulit-ulit na niya itong ginagawa. Bigla na lang, nakaramdam siya ng isang kulay purple na trail ng mana sa malapit at napansin ang isang lalaking pilit na pumupuslit sa loob ng shelter. Nakilala niya ang lalaki ito ang malaking mama na nagdala sa kanya. Sa main building, bumagsak ang malaking mama ng may malakas na kalabog, at laking gulat ng bata nang makitang naglalaho na ang mana nito. Bigla namang may isa pang lalaki na mabilis na tumakbo palapit sa kanya, at agad na tiningnan ang kalagayan ng sugatang lalaki. Nag-usap sila tungkol sa nangyari at nabanggit ang salitang union sa kanilang pag-uusap. Narinig ni Rowan ang kanilang usapan tungkol sa insidente, at pagkatapos ay sinabihan siyang pumasok na ng tahimik at magpanggap na walang nakita. Nanatiling tulala ang bata sa gulat, wala siyang kaide-ideya sa kung ano talaga ang nangyayari. Higit pa roon, ang afternoon reading session ay biglang kinansela ng walang pasabi, at ang mga bata ay mahigpit na inutusang bumalik agad sa kani-kanilang mga kwarto. Ngayon lang nangyari ang ganito sa shelter, kaya lito ang mga bata. Itinuon naman ni Amy ang kanyang atensyon kay Rowan at mariing sinabihan ng bata na maghanda dahil sa pagkakataong ito, siya na ang magiging espesyal na reader. Habang naghahanda siya para sa napakahalagang kaganapan, baka sa bata ang lungkot sa mga nangyayaring ito. Sa paligid niya, naalala niya ang seryosong tono ni Amy, na wala ang dati nitong kabaitan sa kanya.
Sa pag-iisip tungkol sa nangyari kanina sa dalawang lalaki, naisip niya kung sila ba ang dahilan kung bakit kinansela ang afternoon reading session. Kahit na nag-aalinlangan ang bata sa sitwasyon, humakbang pa rin siya pasulong at nahanap si Amy na naghihintay din sa kanya. Nakabihis na ito at handa nang pumunta sa sponsor. Pero sa kaloob-looban niya, alam niyang may isang kakaibang nangyayari sa shelter. Nang makita ang ayos ng bata, tila sandali siyang namangha sa hitsura nito, pero wala siyang sinabi at inutusan lang ang bata na sumunod sa kanya. Nagtanong si Rowan kung aampunin na ba siya ni Caroline, na sana ay isang magandang balita, pero laking gulat niya nang malamang ibang tao pala ito, pero muli, hindi. Kumibo si Amy bilang sagot. Silang dalawa ay nagtungo sa isang kakaibang relief shelter na kilala bilang annex. Mukhang mas madilim at mas nakakatakot ito kaysa sa mga lugar na alam niya. Maging si Rowan ay nararamdaman na ang gusali ay puno ng mga masasamang tao sa loob nito. Lahat sila ay may kakaiba at kahina-hinalang mana. Dinala ng malaking mama ang bata sa loob, naniniwalang napakahalagang magmadali sila. Habang iniiwan ang malaking mama, huling sumulyap si Rowan sa mukha ni Amy, na tila wala mang anumang emosyon. Sa loob, napansin niyang walang mga bintana ang gusali at mas madilim pa ito kaysa sa inaasahan niya. Nagpa siya ang bata na huwag magpabaya baka may mangyari. Sa loob ng gusali, narinig niya ang boses ng Vice Director. Pumasok sila sa isang kakaibang bulwagan na mukhang altar para sa isang ritual. Agad na pinaupo si Rowan at pinagbasa. Naisip niya kung nagtatago ba ang mga taong ito sa union dahil sa nangyari kanina, pero wala siyang kaide-ideya kung ano ang layunin ng ritual. Nakita ni Rowan ang partikular na aklat na dapat niyang basahin. Pero mukhang masyadong balisa at sobrang nag-aalala ang bata sa sitwasyong ito at sa kung anong susunod na mangyayari. Sobrang curious din siya tungkol sa kakaiba at malalim na hukay sa ibaba, iniisip kung ano ang nasa loob nito. Pagkatapos ay may napagtanto siya. Isa itong malaking hukay ng mana na hindi katulad ng anumang nakita niya noon. Inutusan si Rowan na simulan agad ang pagbabasa ng walang anumang pagkaantala. Kaya naman, sinimulan ng bata ang madamdaming pagbabasa ng isang bahagi ng malungkot na kwento tungkol sa madilim na hukay. Ramdam niya ang madilim na mana na nagtitipon sa loob nito. Nagpatuloy si Rowan sa pagbabasa ng kakaibang teksto habang nararamdaman ang pagtama sa kanya ng hindi na niya mapigilan ang kanyang nararamdaman, mas naging madilim ang boses niya sa pagbabasa at doon lang niya napagtanto ang totoong nangyayari sa kanya. Ang hukay mismo ng mana ang tanging nakikinig sa kanya. At habang patuloy na nagbabasa ang bata, ramdam niyang unti-unting nauubos ang sarili niyang lakas. Ang kanyang mana. Nanghihina ang katawan niya sa bawat salitang binibitawan niya at alam niyang delikado na ito. Pero alam din niya na kapag tumigil siya ngayon, mahuhuli na ang lahat. Mapapahamak ang buong shelter. At siguradong maaabutan sila ng mga puwersa ng Union. Kaya naman, mas lalo pa niyang ginalingan ang pag-focus. Tinitiis ng bata ang matinding hirap. Ang bago niyang plano ay sipsipin ang mana sa paligid niya at kontrolin ang daloy nito. Habang isinasagawa ang bagong plano, may mga hibla ng puting mana ang humiwalay at uminog palayo sa kanyang katawan. Binalot siya nito na parang isang pananggalang o barrier. Naging matagumpay ang ginawa niyang pagkontrol sa daloy ng mana. Sa wakas, gumaan ang loob ng bata dahil hindi na niya kailangang mag-alala pa sa epekto ng kanyang pagbabasa. Balak muna niyang magpalipas ng konting oras. At malalaman naman niya kung dumating na ang mga miyembro ng Union gamit ang kanyang mana detection. Patuloy na binabasa ng malakas ni Rowan ang mga salita sa aklat, pero mukhang masyado siyang nagtatagal. Inaasahan ng mga taong nagplano ng kanyang kamatayan na tapos na dapat ang ritual sa mga oras na ito. Dahil naisip nilang kailangan na nila itong tignan, nagdesisyon silang kumilos na. Pero ang hindi nila alam, handang-handa na si Rowan sa pagdating nila. Ramdam niyang paparating na sila at napaisip kung sapat ba ang oras na nakuha niya para sa kanyang plano. Pero biglang nawala ang focus niya nang makita ang mga tao mula sa shelter na biglang pumasok sa silid. Galit na sumisigaw ang isa sa mga lalaki habang papasok, pero laking gulat ng bata. Sa halip na lumapit sa kanya, ay dumiretso ang mga ito sa silong. Napaisip tuloy siya, ano kaya ang pinapakain sa ibaba? Nalipat ang eksena sa housemaster na nakakatanggap ng malulutong na sampal sa mukha, agad siyang sinunggaban ng bise-direktor. Naniniwala ang malaking lalaki na namumuno sa ritual na niloloko lang siya ng mga ito at nagtatangkang tumakas. Samantala, si Rowan naman. Dahan-dahan at tahimik na bumaba sa hukay at itinuon ang buong atensyon sa isang nakakapangilabot na puno. Isang puno ito na gawa sa mga nawawalang kaluluwa. Parang gumuho ang buong mundo ni Rowan nang makita niya ang mga ginawang alay. Mas lalong binalot ng pait at bighati ang kanyang puso nang bigla niyang makilala na isa si Pauline sa mga taong nandoon. Noong sandaling iyon, napansin at nahuli si Rowan ng galit na lalaki kanina. Kasabay nito, mabilis na pumasok si Blake, pilit na tinatanong kung anong nangyari at kung bakit pinatay ang direktor. Doon nalaman ni Blake na nagtangka palang tumakas ang direktor. Dito na nila nahanap ang isang kakaibang bunga sa puno.
Dinala pala rito si Rowan para gumawa ng isa pang bunga, pero hindi inaasahang nabigo ang proseso. Galit na naglabas ng sama ng loob si Blake tungkol sa nangyari, at bigla niyang hinugot ang kanyang matalim na espada mula sa wala ng buhay na katawan ni Pauline. Ang malagim na tagpong ito ay agad na nagpaalala sa bata sa isang usapan nila noon. Nakipag-usap siya sa lalaking itinuring niyang parang sariling kapatid. Tinanong niya noon si Blake kung bakit hindi ito nagdadala ng espada. Sabi ni Blake sa kanya, ginagamit ang sandata niya sa ibang lugar. At heto na ang madilim at kakilakilabot na katotohanan. Si Blake pala ang pumatay kay Pauline. Dahil sa nasaksihan, nagbago ang anyo ni Rowan at naging isang puwersang hindi na makikilala. Ang unang-una niyang ginawa ay patayin agad ang lalaki, habang abala si Blake sa paghugot ng kanyang espada mula sa puno, hindi niya napansin ang nangyayari sa mismong likuran niya. Ang sumunod na lang na nalaman niya, ay nababalutan na ang bata ng isang napakalakas at madilim na enerhiya. Hindi niya akalain na magiging ganito pala kalakas si Rowan. Pero bago pa man matapos ni Blake ang kanyang mayabang na pananalita, mabilis na kumilos si Rowan at umatake. Nakatutok na ngayon ang buong atensyon niya sa mga buhay na wala na. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Umiyak ang bata para sa itinuring niyang ina na wala na ngayon. Ibinuhos niya ang sarili niyang mana sa loob ng nakakatakot at patay na puno. Pagkatapos ay pumasok siya sa kaloob-looban ng mga alaala ng lahat ng mga taong isinakripisyo. Doon ay nakita ni Rowan ang mga kakilakilabot na alaala. Nakita niya ang mga walang laban na batang umiiyak sa takot, at ang lahat ng mga taong wala ng buhay sa harap niya. Nakita rin niya ang sarili bilang isang ganap na lalaki, isang mas matandang bersyon ni Rowan na kamukhang-kamukha niya talaga. Pero bago pa man may makita pang ibang alaala ang bata, biglang naputol at natapos ang mga pangitaing yon. Sa kabila ng panghihinayang, at kahit hindi niya maintindihan ang nangyayari, may isang bagay sa loob niya ang nagbago. Para bang bumalik sa kanya ang pamilyar na mana na nawala sa kanya noon, naalala niya ang pagyakap ni Pauline sa kanya. Sabi sa kanya ng boses ni Pauline, magiging mag-isa ka lang kung bakante ang iyong puso. Kung patuloy mong panghahawakan ang mga alaala, hinding-hindi ka mag-iisa kailanman. Kaya naman, dapat siyang tumingin ng malalim sa kanyang puso at hanapin ang kanilang pagmamahal. Hindi ito isang bagay na nakikita, kundi nararamdaman lang. Patuloy na umalingaunggaw ang boses ni Pauline sa kanyang isipan. Sinasabihan siyang pakinggan ang kanyang puso. Ang pamilyar na mana na ito ang nag-utos sa bata na huwag kalimutan ang mga bagay na mahalaga. At kahit wala na ang kanyang mga alaala, at ang pagmamahal na ibinahagi niya sa itinuring niyang ina, mananatili pa rin ang mga iyon sa loob ng kanyang puso ngayon at habang buhay na naroon. At sa pagtatapos ng kanilang madamdamin at taos-pusong muling pagkikita, bigla siyang nagbalik sa totoong mundo. Ang espada ni Blake ay nakadiin na sa leeg ng bata. Inamin niyang naghintay siya alang-alang kay Rowan, kundi ay tinapos na niya ito ng mas maaga. Pero alam niya namang napakatalino ng bata. Sinira lang ng mga tauhan niya ang kanilang orihinal na plano. Pero ngayon, kuryos siya at gusto niyang tanungin si Rowan. Inaya ni Blake ang bata na sumama sa kanya, kundi ay mamamatay siya ng mag-isa sa tahimik na paraan. Sa wakas ay nagsalita ang bata, at malamig niyang tinanong kung saan sila pupunta. Ipinaliwanag ni Blake na malamang ay pupunta sila sa isa pang farm kung saan aalagaan ni Rowan ang mga punong katulad nito. Si Blake ang magiging manager niya. Sa madaling salita, magiging opisyal na siyang miyembro ng lihim na grupong kilala bilang The Rebel. Ano ba ang Rebel? Ito ay grupo ng isang cult leader na gustong baguhin ang mundo gamit ang itim na mahika. Isang lingkod lang si Blake sa leader na ito. Ito ang nagbunsod sa isang nakakapangilabot na tanong mula kay Rowan. Wala nang buhay ang kanyang mga mata. Gusto niyang malaman kung si Blake ba ang gumawa sa puno. Sumagot ang swordsman na wala siyang ganoong kapangyarihan. Kaya hindi siya ang gumawa. Nagmamasid lang siya sa mga likha ng mga high priest na may kakayahang gumawa ng ganoong mga bagay. Ano pa man, wala nang oras si Blake para makipag-usap at hiningi na ang sagot ng bata. Buong pagkataong idineklara ni Rowan ang kanyang desisyon at tinanggihan ang alok. Dahil doon, hindi nagustuhan ni Blake ang sagot ni Rowan at agad niyang iniamba ang kanyang talim sa bata. Ang lalaking ito ang tumuring sa kanya na parang nakababatang kapatid. Inakala kong magdadalawang isip siya, pero hindi, talagang sinubukan niya itong patayin. Mabuti na lang, nagawang pigilan ni Rowan ang talim, na ikinagulat ng husto ng lalaki. Madaling pinatigil ng bata ang espada gamit ang dalawang daliri sa pamamagitan ng kanyang external mana control. Pagkatapos ay tinanong ni Rowan kung si Blake ba ang pumatay kay Pauline. Nagtataka ang mayabang na swordsman kung maghihiganti ba ang bata kung oo ang isasagot niya. Bilang tugon, binali ng bata ang espada gamit ang kanyang malakas na mana, habang idinedeklarang hindi na aabutan ng bukas si Blake. Napakalamig ng pahayag na iyon, at malungkot din kung iisipin mong mabuti. Tinamaan si Blake ng isang malakas na atake na nagpaitaas tuhod sa kanya sa tindi ng sakit. Binalaan pa siya ng bata na umiwas, pero hindi niya kaya. Bago pa man makapagmura si Blake, malamig na. Tinapos ni Rowan ang buhay nito sa pamamagitan ng paghati sa kanya.
Sinabi ng bata na ang mga taong tulad ni Blake ay hindi dapat kinakaawaan o hinahayaang maramdaman na dehado sila. Sa huli, ito ay bunga lamang ng sarili nilang mga karumal-dumal na gawain. At mula ngayon, titiyakin ni Rowan na mabibigyan niya ng hustisya ang mga taong katulad niya. Sa pagtatapos ng kanyang deklarasyon, nahati na si Blake sa dalawa. Gayunpaman, hindi pa tapos ang mga problema ni Rowan sa araw na ito dahil naramdaman niyang may mga taong paparating sa ibabang bahagi ng annex. Dumating ang grupo at inutusan ng kanilang pinuno na halughugin ng maigi ang buong paligid. Ang lalaking ito ay ang Vice Captain ng Faith Division ng Union na si Oscar, na nakapansin sa talento ng bata at nagtanong sa kanya kung kaya ba niyang gumamit ng telekinetic powers. Nalito ang bata, kaya binago ni Oscar ang kanyang tanong at itinanong kung natuto ba siya ng mahika mula sa grupong rebel. Bilang sagot, itinanggi ito ni Rowan at sinabing hindi siya formal na nag-aral ng mahika, kundi natuto lang sa sarili niya. Parang isang kalokohan ang pahayag na ito para sa isang batang 10 taong gulang pa lamang. Pero ramdam ni Oscar na hindi nagsisinungaling ang bata. Nagpakilala ang Vice Captain at nakilala rin ang bata. Napahanga ni Rowan ang Vice Captain sa talas ng kanyang obserbasyon, lalo na nang ipakita niya ang kaalaman tungkol sa mga reconnaissance mission ng Faith Division. Pagdating sa swordsmanship, natukoy pa niya ang ranggo ni Oscar mula sa badge nito. Hangang-hanga ang Vice Captain sa matalino at maingat na obserbasyon ng bata. Naisip niyang mas mabuting mag-usap sila sa labas at sinabihan si Rowan na kunin ang espada. Gamit ang kanyang kapangyarihan, ipinakita ni Rowan ang kanyang telekinetic abilities na ikinagulat ng Vice Captain na hindi makapaniwalang ang isang 10 taong gulang ay pwedeng maging ganito kagaling sa murang edad. Isa sa kanyang mga tauhan ang agad na nagbalita kay Oscar tungkol sa pinagmulan ng puno. Naniniwala silang ginawa ito wala pang 2 taon ang nakalipas at mukhang kinalas na ang binding spell nito. Pero sa kabila nito, inisip ni Oscar na dapat ay may naiwang bakas ng mana ang sinumang high priest na nag-alis ng spell, maliban na lang kung si Father Sean ito. Samantala, si Rowan ay malalim pa rin ang iniisip habang nakatitig sa mga kawawang batang isinakripisyo. Ang mga batang tinawag na special readers ay ginamit bilang mga alay. Wala na sina Theo at Lily, at nakakaramdam si Rowan ng matinding pagsisisi. Dahil hindi siya naging mas mabait sa kanila. Pagkatapos ay tinanong niya si Oscar kung marami na ba itong nakitang mga punong katulad nito sa kanyang mga misyon na mangangahulugang mag-iimbestiga pa ang Union sa ibang mga farm para matigil ang grupong rebel. Bagamat sinagot ni Oscar ang bata, may napansin siya kay Rowan. Karaniwan, ang isang batang kasing edad niya ay dapat lunod na sa lungkot, pero ang batang ito ay iba. Mukha siyang determinado, may malinaw na paninindigan, at may bakas ng galit sa loob niya. Pagkatapos ay nakiusap si Rowan na kinuha siya para sumali sa Faith Division. Pinag-isipan ni Oscar ang sitwasyon, naniniwalang malinaw na naapektuhan ang bata ng tindi ng kanyang trauma, pero itinatago niya ito na parang isang eksperto. Sa ngayon, sinabi niya sa bata na magsasagawa sila ng isang espesyal na investigasyon bago sila magdesisyon para sa kanyang kinabukasan. Pagkatapos ay inutusan siyang sumunod kay Oscar at sa mga tauhan nito. Habang papalayo siya sa malagim na eksena, nakakita siya ng isang barya na nakapatong sa bangkay ng yumaong vice director. Mabilis itong kinuha ng bata at saka umalis sa lugar kasama si Oscar. Ayon sa kanilang opisyal na obserbasyon, walang kapansin-pansing pinsala sa haligi ng pananampalataya. 13 biktima ang nagmula sa masamang organisasyon. 3 tao ang natagpuang patay mula sa shelter. 2 pangunahing suspek ang itinuturo at tila isa sa kanila si Amy. Bukod pa rito, ang mga mataas na pari at mga pangunahing ehekutibo ng grupong rebelde ay lumikha lamang daw ng unang lugar para sa ritual. Kailangan pa rin nilang mahanap ang tunay na dahilan ng pagguho nito, kaya naman patuloy pa ang mga investigasyon. Dahil tapos na ang paunang ulat sa ngayon, humarap ang bisekapitan kay Rowan at tinanong kung saan mas komportable ang bata. Sumagot si Rowan na gusto niya sa silid-aklatan. Kaya, bilang paggalang sa gusto ng bata, nagpa siya ang maalalahaning si Oscar na mas mabuting. Doon na lang sila mag-usap. Pinangunahan sila ng bata papunta roon, at sa sumunod na eksena, nakaupo na sila sa loob ng silid-aklatan habang pinag-uusapan ang kanilang mga plano. Nabanggit ni Oscar na kahit sa library, wala siyang nahanap na mga libro tungkol sa pag-cultivate ng mana. Kaya naman, sabik na sabik siyang malaman kung paano natutunan ng bata ang mahika ng mag-isa. Ang simpleng sagot ni Rowan ay, naisip lang niya ito, na isang malinaw na tanda ng kanyang pagiging henyo. Ang mga taong may talento ay madalas na hindi madaling maipaliwanag ang kanilang likas na kakayahan, kaya karaniwan lang ang ganitong reaksyon. Sa bagay, balik tayo sa kuwento. Tinawag ni Rowan ang kanyang sarili na matalino, na para sa akin ay napaka-cute talaga. Kahit ang bisekapitan ay naniwalang nagsasabi ng totoo ang bata, at maaaring napakagaling na nito. Gayunpaman, gusto pa rin niyang marinig ang panig ng bata tungkol sa mga nangyari, nagsimula ng
Magkuwento ang bata tungkol sa unang pagkakataon na nakarating siya sa shelter. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap ng napakatagal, at sa huli ay naisip niya na malamang si Pauline ang nagbigay sa kanya ng mga espesyal na kapangyarihan nito. Matapos marinig ang kwento ni Rowan, nalilito pa rin ang bise-kapitan sa maraming bahagi ng mga nangyari. Halimbawa, hindi pa kailanman nakatanggap ng pagsasanay sa mana ang bata, pero nagawa pa rin niyang makapatay ng 2 lalaki mula sa grupong rebelde, kabilang na si Blake, na isang bihasang swordsman. Bukod dito, nagawa rin niyang sirain ang makapangyarihang kondisyon sa Haman. Ritual ng mataas na pari, na hindi basta-bastang tagumpay para sa kahit sino. Sa kasalukuyan, tila gumagamit ang bata ng telekinesis nang hindi nagsasalita ng anumang magic words, na napakakakaiba rin. Dagdag pa rito, mukhang hindi man lang siya napapagod sa paggamit ng kanyang kapangyarihan. Si Rowan ay parang isang nakatagong kayamanan na walang sinumang sumubukang hanapin. Sobrang curious ang bata. At gustong malaman ang mas detalyadong impormasyon tungkol sa kakaibang puno. Nagbigay si Oscar ng mahabang paliwanag. Sa madaling salita, isa itong espesyal na kagamitan para sa mga ritual na ginawa ng mga rebelde para kumitil ng buhay ng tao. Ang pangunahing layunin ng organisasyon ay makagawa ng prutas mula sa enerhiya ng buhay na nakonsumo. Ang prutas na ito ay isang napaka-concentrated na anyo ng mana na naging isang pisikal na bagay, kaya naman napakahalaga nito. Ipinakita ni Oscar kay Rowan ang mismong prutas na nabuo bilang resulta ng pagkonsumo sa kanyang mana. Kinakain ang prutas na ito para madagdagan ang sariling supply ng mana ng isang tao. Napakamahal ng item na ito na ibinibenta sa black market. Tungkol naman sa dahilan kung bakit sila gumagamit ng pagbabasa, ito ay dahil kailangang matugunan ang mga partikular na kondisyon para sa ritual. Ang pagbabasa ay nakakatulong para maging stable ang puno at pinapaganda rin nito ang kalidad ng nabuong prutas. Matapos marinig ito, naisip ni Rowan kung paanong tila interesado ang puno sa kanyang kuwento, na halos parang nagbabasa siya ng malakas sa ibang tao. Ibig sabihin nito, naging stable ang aktibidad ng puno, ngayon ay naiintindihan na ng bata na bago sila naging mga puno, dati silang mga buhay na tao. Humanga ng husto si Oscar sa talas ng pag-iisip nito at napagtantong pareho sila ng iniisip. Marami pang tanong ang bata at ngayon ay gustong malaman ang kahulugan ng salitang telekinesis. Ipinaliwanag ng bisekapitan sa kanya na isa lamang itong uri ng mahika na nagpapahintulot sa isang tao na magpagalaw ng mga bagay gamit ang mana nang hindi hinahawakan ang mga ito. Ipinakita ni Rowan ang parehong kapangyarihan at sa wakas ay naintindihan niyang kanina pa pala siya gumagamit ng mahika. Wala siyang sapat na kaalaman tungkol sa sarili niyang kakayahan o kung paano gumagana ang mahika. Kahit na pinapakita ni Rowan ang paunang yugto ng telekinesis, naniniwala si Oscar na napaka-espesyal niya para sa isang napakabatang tulad niya. Nang maalalang gustong sumali ni Rowan sa Faith Division, na-curious si Oscar sa kanyang mga dahilan. Kararanas lang niya ng isang napakasakit na karanasan matapos siyang pagtaksilan ng mga taong mahal at pinagkakatiwalaan niya, kaya nagtaka si Oscar kung bakit gustong sumali ni Rowan sa kanilang grupo matapos ang lahat ng nangyari. Ang Faith Division at ang Union ay iisang organisasyon lang, magkaiba lang ang pangalan. Hayagang inamin ni Rowan na hindi siya ganap na nagtitiwala sa Faith. Kahit hindi pa siya kasali sa dibisyon, malakas ang kutob ni Rowan na mabuting tao si Oscar base sa mana nito. Medyo naguluhan si Oscar nang marinig niyang tawagin siyang puro ng isang 10 taong gulang na bata. Sabi niya, ang kutob ng bata ay pwedeng ikamatay nito sa ibang pagkakataon. Pinilit ni Rowan na magaling siyang makiramdam sa mga tao, pero sabi ni Oscar, mahirap daw na hayaang sumali ang isang bata sa kanila. Dahil dito, napaisip si Rowan kung masyado ba siyang kulang sa karanasan o mahina para sa kanilang pamantayan. Pero pinatigil siya ng bisekapitan at sinabihan ng bata na makinig ng mabuti. Sabi niya, sa buhay, may mga bagay na mas importante pa kaysa sa pagkakaroon lang ng espesyal na talento. Ang seryosong tono ni Oscar ang mabilis na sumira sa masayang mood ng bata. Kaya naman, malungkot na nagmaktol si Rowan. Dahil dito, nilinaw ni Oscar na wala namang mali kay Rowan. Sadyang mahirap lang gumawa ng espesyal na exception para sa isang dayuhan, at isa pa, masyado pa siyang bata. Pagkatapos, tinanong ng matalinong bata kung mas importante ba ang edad ng isang tao kaysa sa tunay niyang kakayahan. Dahil sa matinding tanong na ito, napahinto at napaisip ang bisekapitan. Katotohanan naman na nagpapakita si Rowan ng talentong panghenyo para sa kanyang edad na napatunayan sa lakas niyang talunin ang 2 lalaking nasa hustong gulang. Pero hindi lahat ay nadadaan sa talento. Sa kasamaang palad, inamin ni Oscar na sinusukat ng unyon ang karanasan ng isang tao sa pamamagitan ng kanilang edad, hindi sa talento. Tinanong ni Rowan kung masyado ba siyang isip bata para sa grupo nila. Dito na nagpa siya ang bisekapitan na bigyan ng pagkakataon ang bata. Itinuring niyang parang isang practice interview ang kanilang pag-uusap imbes na kwentuhan lang, kaya tinanong muna niya kung bakit pinatay ni Rowan si Edgar.
Dahil hindi naman direktang banta si Edgar sa kanya noong una, matalinong sumagot si Rowan na pinatay din ni Edgar ang may-ari ng shelter. Halatang siya na ang isusunod na papatayin, kaya ang anumang pag-aalinlangan ay hahantong lang sa sarili niyang kamatayan. Binigyang diin ni Oscar na nakapatay pa rin ang bata ng 2 tao, kaya maaaring may ibang mga bagay na nakaapekto sa kanyang desisyon. Marahil ay naimpluwensyahan ng galit ang naging desisyon niya ng sandaling iyon. Sumang-ayon naman si Rowan na ang kanyang emosyon ay isang mahalagang bahagi nito. Hindi siya natakot na aminin ito. Gayunpaman, naniniwala rin siya na ang emosyon ng tao ay hindi laging nakakagulo sa pagpapasya. Minsan, nakakatulong pa nga ang mga ito para mas maging malinaw ang desisyon. Tungkol naman sa basehan ng kanyang paghatol, nagpasya siyang ang mga lalaking iyon ay masama. Marami na silang kinuha na inosenteng buhay, kaya naman, wala nang dahilan para patawarin pa ang mga taong wala nang pag-asang magbago. Sa huli, naramdaman din ng bata na wala siyang karapatan na hayaan pa silang mabuhay. Bilang tugon sa pahayag na ito, tinanong ni Oscar kung may karapatan ba ang bata na patayin sila. Sumagot si Rowan na ito lang ang patas na kinalabasan. Sadyang noong oras na yon ay mayroon siyang kapangyarihang magbigay ng hustisya. Pero, ayaw niyang tumakas. Ayaw niyang tumakas sa katotohanan. Ang katotohanan na siya ang may pananagutan sa pagpatay sa isang tao. Kaya naman hindi siya naghahanap ng anumang dahilan. Tinanong siya ng bisekapitan kung kailangan ba talagang patayin ang mga lalaking iyon. Sa gulat ni Oscar, inamin ni Rowan na sa huli, may mga tao talagang binibigyan ng tungkuling magsagawa ng parusang kamatayan. Pagkatapos, nang may napakalamig at matalim na tingin, sinabi rin niya na ang unyon ay binuo para sa ganoon ding layunin. Sa maikling sandaling iyon, may nakitang espesyal sa kanya ang bisekapitan. Totoo naman na ang layunin ng unyon ay kumilos ayon sa kanilang mga pangunahing prinsipyo. Higit sa lahat, ang hangad nila ay bumuo ng isang mundong puno ng saya at tawanan kahit saan. Gusto nila ng isang mundong ligtas mula sa anumang panganib, gusto nilang maging kasing tatag at kasing payapa ito hanggat maaari. Kahit na ang perpektong hangaring ito ay hindi kailanman ganap na mararating, nananatili itong imposibleng mithiin na laging pinagsisikapan ng organisasyon. Ito ang tunay na layunin ng unyon. Inisip ng bisekapitan sa kanyang sarili na ito nga ang kanilang pangunahing pakay. Humanga siya sa kalmadong pagsagot ni Rowan at nagulat na kaya ng bata na ipahayag ang ganoon kalalim na mga kaisipan ng napakahusay. Nagpasya si Oscar na ikwento sa kanya ang tungkol sa isang organisasyong tinatawag na Grave, na isang makapangyarihan at masamang grupo. Ang retail faction ay isang bahagi lang ng mas malaking organisasyong iyon. Ang unang dibisyon ng Unyon ay nagsisikap ng husto para puksain sila. Bagamat magiging mahirap ang proseso, naniniwala siyang ang tulong ni Rowan ang maaaring maging huling tulak na kailangan nila para magtagumpay. Naguluhan ng bata, kaya ipinaliwanag ng bisekapitan na pupunta si Rowan sa Unyon para ipakita ang kanyang mga kakayahan. Pagkatapos niyang mapatunayan ang sarili, tatanggapin nila siya bilang miyembro. Sa ngayon, gusto niyang tuparin ni Rowan ang kanyang mga inaasahan. Natapos ang pagpupulong. Sa labas, nagtipon-tipon si Oscar at ang kanyang grupo. Inanunsyo niya na tapos na ang mga masasamang gawain sa Tungtun Shelter. Pero sa kabutihang palad, muling nagtagumpay ang Unyon at pinuksa ang kadiliman sa lugar na ito. Ang shelter ay magbabalik na ngayon sa normal na operasyon. Pagkatapos niyon, nagbigay siya ng senyas para umalis na ang dibisyon. Sa huli, tinawag niya si Sienna at binigyan ito ng mga instruksyon. Sa unang tingin pa lang, nakita ni Rowan na nagniningning siya sa asul na mana. Si Sienna ang magsisilbing escort niya habang ligtas siyang dinadala sa Unyon. Nagpakilala si Sienna bilang miyembro ng haligi ng pananampalataya at ipinaliwanag na aabutin ng 2 linggo bago sila makarating sa Unyon. Dahil napakahaba ng lalakbayin, sinabihan niya ang bata na i-empake na agad ang anumang mahahalagang gamit na mayroon siya. Buti na lang, walang kahit anong importanteng dala ang bata. Sinabihan siya ni Sienna na ito na ang tanging pagkakataon niya para maghanda ng gamit. Sabi ng dalaga, pwedeng magtanong ang bata ng kahit ano. Diretsyong tinanong ni Rowan ang tungkol sa kanyang lahi, at nalaman niyang isa pala siyang Dark Elf. Nagulat si Rowan sa maliwanag niyang aura, at sinabing akala niya ay mas madilim dapat ang aura ng mga katulad niyang Dark Elf. Mukhang medyo nalito ang dalaga sa sinabi niya. Humingi naman ng paumanhin si Rowan sa pagiging masyadong diretsahan, sadyang curious lang daw siya tungkol sa kanya. Sumagot si Sienna na malamang ay ang sarili niyang dugo ang dahilan kung bakit siya kumikilos ng ganoon, pero hindi na siya nagpaliwanag pa. Sumakay na siya sa kabayo para makaalis na sila. Nagpaalam naman si Oscar sa bata. Ang mabait at maalalahanin na bata ay sinabihan din ng ibang miyembro ng grupo na mag-ingat, kaya naman lahat sila ay humanga sa kanyang pagiging tapat. At doon na nga nagsimula ang mahaba nilang paglalakbay patungo sa Unyon. Sa susunod na eksena, makikita natin sina Rowan at Sienna habang nagtitayo ng kanilang kampo. Inabot niya sa bata ang isang maliit na kaluban para sa espada nito. Matagal-tagal na ring iniisip ng bata kung ano ba ang ginagawa ng dalaga. Yun pala, gumagawa siya ng munting regalo para sa kanya. Tuwang-tuwa si Rowan, at naging formal ang pakikipag-usap niya rito.
Hindi niya gusto ang ganoong paraan ng pagtawag sa kanya, pero parang ilang din ang bata na tawagin siyang ate. Kaya naman, ang pinili ng bata ay tawagin siyang Sunbae dahil magiging magkatrabaho rin naman sila sa huli. Nang makita ng Dark Elf ang pagiging palabiro at kakyutan ng bata, napalingon ito sa malayo na tila ba nahihiya. Pagkatapos, sinimulan ng paglaruan ng bata ang kanyang telekinetic power. Pinaikot-ikot niya sa hangin ang basag na talim. Napansin ni Sienna ang espesyal na talentong ito. Naalala ng bata kung paano. Tinawag ng Vice Captain ang kakayahan niya bilang telekinetic magic. Sumang-ayon naman si Sienna sa tawag na iyon, pero dahil lang. Yun na ang pinakamalapit na deskripsyon para sa kakaibang mahika ng bata. Dahil sa pagkalito, nagtanong si Rowan kung anong salita ba talaga ang nararapat para sa kapangyarihan niya. Sumagot si Sienna na mahirap itong tukuyin dahil tila kakaiba talaga ang mahika niya. Ang kapangyarihan niya ay nagbibigay sa kanya ng kakayahan na direktang kontrolin ang mana nang hindi na kailangan ng mga espesyal na salita o mga formal na spell. Isa itong uri ng banal na kapangyarihan na tanging mga ancient elves lang ang mayroon, ang unang lahi ng mga duwende bago pa sila nagkawatak-watak sa iba't ibang lahi. Sa kulay pa lang ng mga mata ng bata, alam na ni Sienna na hindi ordinaryong tao ang mga magulang ni Rowan. Nang marinig ang salitang magulang, naalala ng bata ang sarili niyang pamilya. Kinabukasan, sa wakas ay nakarating na rin sina Rowan at Sienna sa Union. Mukhang isang maliit na bayan ang lugar na iyon. Habang naglalakad sila papasok, ipinaliwanag ni Sienna na nahahati ito sa dalawang bahagi. Ang residential at ang commercial zones. Pero may isang bagay na siguradong sigurado, lahat ng lahi ay pumupunta rito. Pumupunta sila rito para kumuha ng mga supply. Ito ang pinakamaasahan at pinakamakapangyarihang lokasyon sa buong kontinente. Hindi lang dahil sa mga gusali nito, kundi dahil dito matatagpuan ang mga pinakamalalakas na tao sa buong mundo. Ito ang dahilan kung bakit tinatawag ang Union na Sword and Book of the Continent. Dito nagsasama-sama ang mga mandirigma at mga salamangkero. Pinoprotektahan nila ang mga mamamayan laban sa mga masasamang grupo tulad ng Grave. Maraming bagong bagay ang natututunan ni Rowan at talagang pinapakinggan niya ang lahat ng impormasyon. Habang ipinapakita ni Sienna ang bago niyang tirahan, sinalubong sila ni Lazarus, ang Director of Management. Mukhang interesado siya sa bata at nakiusap na makausap ito ng pribado. Kaya naman, pumasok sila sa loob ng isang maliwanag na silid para mag-usap. Sobrang liwanag nito kaya tumimo talaga ito sa isip ng bata. Base sa mga sinabi ni Sienna, marami siyang natutunan tungkol sa mga grupong militar. Ang agaw pansin sa lalaking nasa harap niya ay ang tila nagniningning at kontroladong-kontroladong aura ni Lazarus. Ito na ang pinakamagandang nakita niya sa buong buhay niya. Dahil dito, napaisip si Rowan kung gaano ba talaga katindi ang lakas na itinatago ng lalaking ito sa loob niya. Magalang na hiningi ng direktor ang kamay ng bata at pagkatapos ay hinawakan ito gamit ang dalawa niyang kamay. Bigla, nakaramdam ang bata ng isang matinding sensasyon. Napagtanto niya na sinusubukan ni Lazarus na kontrolin ang mana ng may mas matinding husay. Ito ang kinalabasan ng parehong bagay na ginagawa ni Rowan, pero mas magaling lang talaga, dahil dito, naging masaya ang bata. Tuwang-tuwa siyang malaman na may mga tao palang nakakahawak ng mana nang may ganoong katindi at kamanghamanghang antas ng kadalubhasaan. Mabilis na napatingin ang mga mata ni Lazarus sa maliit na barya na kinuha ng bata mula sa deputy director. Nilinaw ni Rowan na hindi niya ito ninakaw. Sa halip, binawi niya lang ito dahil sa lola niya ito. Kumbaga, binabawi lang niya ang isang bagay na pag-aari na niya talaga. Gusto namang makita ng direktor ang sagisag. Hiniling niya sa bata na ibigay ito sa kanya. Pero kahit anong pilit ni Rowan at gamit ng lahat ng lakas niya, hindi niya talaga mahila ang kanyang kamay. Para bang nagkadugtong at nag-isa ang kanilang mga katawan. Talagang nakakamangha ang pagkontrol ni Lazarus sa mana. Naisip ni Rowan na kung makakaya lang niyang tiisin ang bigat ng grabidad at mana, baka sakaling makawala siya. At nakawala nga siya gamit ang isang teknik na talagang nagpahanga sa direktor. Sobrang saya niya. Noon pa man, pangarap na niyang malaman kung totoo ba ang ganitong uri ng lakas, at ngayong nakita na niya ng personal ang galing ni Rowan, lalo siyang namangha. Pero, may kakaiba sa nangyari na bumabagabag sa batang lalaki, dahil pakiramdam niya, kulang pa ang ipinakita niya. Ang totoo niyan, ginaya lang naman niya ang pagkontrol ng mana ng direktor, pero agad itong napansin ng huli. Habang sinusuri ang emblem, sa unang pagkakataon ay niyanig ang mana ng direktor, isang pagbabagong agad na napansin ng bata. Nagpasalamat siya sa bata dahil sa pagpapakita ng isang bagay na napakahalaga. Pero na-curious si Rowan at gusto niyang magtanong sa kanya. Gusto niyang malaman kung si Lazarus ba talaga ang pinakamalakas na tao sa Union. Bilang sagot, tumawa lang ang direktor at itinanggi ito. Sabi niya, isa lang siyang matandang tumutulong sa mga kabataan at tinawag pa ang sarili na isang raccoon. Pero ang bata, dahil masyadong nakatutok sa mga detalye, ay hindi nakuha ang malalim na kahulugan ng salitang yon.
Para sagutin ng tapat ang tanong niya, ipinaliwanag ni Lazarus na may 17 kapitan na sadyang napakalakas, at nandoon din ang kumander na siyang tunay na master. Nandyan din ang gobernador at ang mga matataas na pinuno ng unyon. Kaya kung ikukumpara sa mga dambuhalang yon, isa lang siyang raccoon, gaya ng sinabi niya. Matapos masagot ang kanyang mga tanong, nakiusap si Rowan na bumisita muli para magtanong pa tungkol sa organisasyon. Masayang-masaya si Lazarus na paglaanan ng oras ang bata, basta't magpapa-appointment muna ito sa kanya. Sa unang pagkikita pa lang, nagustuhan na ng bata ang direktor. Para sa kanya, isa itong taong mabuti at malakas. Inisip niya ang tungkol sa direktor at nakaramdam ng kapanatagan sa naging desisyon niyang pumunta sa unyon. Ano't anuman, ipinakita na sa bata ang kanyang bagong tirahan. Ang bagong bahay niya ay ang Union School, na tinatawag ding Union Academy. Kadalasan, kapag kailangang umalis ng isang miyembro para sa misyon, dito nila iniiwan ang kanilang mga anak. Ito ang perpektong lugar para mahasa ng bata ang kanyang mga kakayahan. Dahil maaari siyang maging isang napakalakas na miyembro sa loob ng susunod na 5 taon. Gayunpaman, ipinaalala sa kanya ni Sienna na ang akademi na ito ay hindi nakatuon sa iisang larangan lamang. Pinagsamang iba't ibang kasanayan nito tulad ng swordsmanship, mahika, at martial arts. Sila ang pangunahing responsable sa pagpapahusay ng talento ng mga estudyante gamit ang mga basic theory at mahalagang pundasyon. Ang isiping papasok na siya sa isang totoong eskwelahan ay nagpuno sa puso ng bata ng saya, at maging si Sienna ay natuwa para sa kanya. Ang susunod na bahagi ng kwento ay iikot sa Union Academy, kung saan ang paborito nating batang henyo ay mukhang kagalang-galang sa kanyang bagong uniforme. At tinanong ang babae kung guro ba ito. Nang mapagtantong nakalimutan niyang ipakilala ng maayos ang sarili, sinabi ni Daphne sa kanya na siya ang Head of Academic Affairs. At nagtuturo rin siya ng mga lengguwahe. Binigyan ni Daphne ang bata ng schedule ng klase para sa unang taon at ang listahan ng mga subject na maaari niyang piliin. Ang mga available na subject ay sumasaklaw sa maraming paksa gaya ng mana, swordsmanship, at maging astronomy. Mukhang napakaganda ng lahat ng nasa listahan para sa kanya, kaya naman chinek niya ang bawat isang box. Nang makuha ni Daphne ang listahan, laking gulat niya. Ipinaliwanag niya sa bata na magiging napakahirap para sa kanya ang pagsabayin ang ganito karaming aralin. Kung papasok siya sa lahat ng klaseng iyon, magiging malaking problema kapag may nabagsak siya kahit isa man lang sa mga ito. Pero walang hangganan ang kuryosidad ng bata. Talagang gusto niyang matutunan ang lahat. Binigyang diin ni Daphne na magiging sobrang dami ng homework na kailangan niyang tapusin, at saka, hindi madali ang mag-aral para sa karamihan ng mga estudyante. Pero bago ang ganitong ideya sa bata, na hindi maintindihan kung bakit nga ba nagiging mahirap ang pag-aaral. Matapos marinig ang tanong niya, napagtanto ni Daphne na kakaibang bata ang kausap niya, lalo na't karamihan sa mga bata ay ayaw na ayaw mag-aral. Kaya naman, napagpasyahan niyang tanggapin ang orihinal na listahan nito, at niyaya na siyang pumunta sa unang klase. Sa susunod na eksena, sinundan ng bata si Daphne hanggang sa loob ng classroom. Mabilis na lumingalinga ang kanyang mga mata para obserbahan ang bagong paligid. Hindi naman ito nalayo sa inaasahan niya. Ang mga bata sa loob ng kwartong ito ay may mas malakas at mas siksik na mana kaysa sa kanya. Kinumpirma nito na ang sarili niyang katawan ang pangunahing problema, gaya ng hinala niya noong una. Gayunpaman, ipinakilala ni Daphne ang bagong estudyanteng nahuli sa klase sa lahat. Binigyan si Rowan ng pagkakataong ipakilala ang sarili sa buong klase, at naalala niya ang mga karanasan niya noong mga reading session. Dahil dito, naging pamilyar sa kanya ang pakiramdam. Magalang na nagpakilala ang bata at sinabing umaasa siyang magiging kasundo niya ang lahat. Napakaganda ng boses niya kaya pati ang puso ng guro ay naantig. Walang makakapigil sa batang ito. Wala na siyang kailangan pang iba maliban sa kanyang boses. Ano't anuman, mabilis na siyang pumunta sa kanyang upuan. Sinimulan na ni Daphne ang klase at ipinaliwanag na mag-aaral sila mula sa pahina 24. Una, pinabasa si Rowan para sa kanila dahil natuto naman siyang magbasa noong nasa shelter pa. Masaya ang guro na makita siyang nagbabasa. Pero nang buksan niya ang libro, naalala niyang ito rin ang mismong librong ginamit ni Amy para subukan siya noon. Noong nasa shelter pa, napakaganda at napaka-elegante ng tono ng pananalita ni Rowan, kaya talagang namangha ang kanyang mga kaklase sa kakaiba niyang boses. Sandali siyang nainis nang maiugnay niya ang libro sa babaeng nagtraidor sa kanya. Sa huli, lumabas na si Amy ay miyembro pala ng rebeldeng grupo. Gayunpaman, gusto pa rin niya itong bigyan ng isa pang pagkakataon at makarinig ng isang paliwanag ito sa panig ni Amy, dahil hindi pa niya alam ang tunay na nararamdaman ng babae para sa kanya. Kahit sa murang edad, naisip ng bata na mas mahirap intindihin ang mga tao kaysa sa kahit anong textbook. Pagkatapos niyang basahin ang bahaging iyon, naghiyawan sa paghanga ang buong klase para sa kanya. Kahit ang guro ay bilib na bilib sa bata at pinuri ang paaralan dahil sa pagtanggap ng ganito katalentadong estudyante. Sa pagtatapos ng klase, nalaman ni Rowan na nagkaroon siya ng mga bagong fans na nagsabing hindi basta-basta napapahanga si Daphne.
Pero ang mga salita ng bata ay parang buhay na buhay at punong-puno ng totoong emosyon. Kabaligtaran ng kanyang mga tagahanga, may isa ring babae roon. Maikli ang buhok niya at berde ang mga mata. Sa unang tingin pa lang, nakilala na niya agad ito bilang ang taong nakita niya sa kanyang pangitain. Nagpakilala si Sophie Pobel bilang class president at student representative, nagkamayan silang dalawa. Tinanong ni Sophie kung anong elective class ang pinili ng bata. Sinabi naman niya na interesado siya sa swordsmanship. Napansin ni Sophie na maliit na balaraw lang ang dala niya, kaya baka sinusubukan din niyang maging miyembro ng unyon. Kahit na mukhang tama iyon, naalala ni Rowan na hindi naman iyon ang nasa isip niya noong pinili niya ang kanyang mga subject. Gusto lang talaga niyang pag-aralan ang lahat ng iyon. Pero ngayon, kuryoso siya at gustong malaman kung kailangan ba talaga ang swordsmanship. Dahil kakaiba ang tanong na iyon, tinitigan siya ng babae nang may pagtataka. Tuloy, napaisip ang bata kung may nasabi ba siyang kakaiba. Sa susunod na eksena, dumating na ang lahat ng estudyante sa training grounds, kung saan naghihintay ang kanilang instructor. Bigla na lang silang nagtakbuhan papunta sa instructor, kaya sobrang naguluhan ng bata. Sinabihan nila si Rowan na mauuna na sila, pero hindi iyon ang nakakagulat na bahagi. Ang pinakanakakamangha ay ang paggamit nila ng mana, kaya naman nagkaroon siya ng sapat na dahilan para gawin din ang ganoon. Masayang nilampasan ng bata ang lahat ng kanyang mga kaklase, kahit na huli na siyang nagsimulang tumakbo. Nakakagulat ito kahit para sa student president. Halata ni Sophie na ang bilis ng bata ay hindi normal. Napakadali niyang nalampasan ang bawat estudyante at nanguna sa kanila, masaya pa niyang hinamon ang lahat na habulin siya. Nang makita ng instructor na nagkakagulo ang mga estudyante dahil sa bagong bata, naging alerto ito. Hindi siya makapaniwala na ang isang bata, na may maliit na pangangatawan ay kayang tumakbo ng ganoon kabilis. Dahil dito, naging kuryoso siya. Gusto niyang obserbahan ang bata ng mas malapitan. Pagod na pagod ang lahat ng estudyante dahil tinalo silang lahat ng bida natin. Ano pa man, mabilis silang nagtipon-tipon para sa assembly. Masaya pa rin si Rowan dahil sa kanyang mga bagong kaibigan. Pero si Sophie, napapaisip kung tao pa ba talaga ang batang ito. Ang paraan ng pagpabilis niya at ang pagtalo sa kanilang lahat ay talagang kahanga-hanga. Ang katotohanang naunahan pa niya sila ng isang ikot ay talagang nakakabaliw para sa kanya at matapos ang mahabang takbuhan, mukhang ayos lang ang bata. Nang mapansin na nakatitig ng masama ang babae sa kanya, tinanong ni Rowan kung nag-enjoy ba ito sa karera. Nabigla si Sophie at naisip na baka isa itong demonyo. Matapos makapagpahinga ng sapat ang mga bata, nagpakilala ang instructor bilang si Diego Sanchez. Isa siyang master ng swordsmanship at ang magiging guro nila. Tuwang-tuwa naman ang bata na matuto mula sa kanya. Una, nagsimula ang leksyon sa pagkuha ng bawat estudyante ng kahoy na espada. Hindi sila natutuwa dahil pagod na pagod pa sila. Pero ang nakapagtataka, hindi pa gumagalaw si Rowan. Inutusan ni Diego ang bata na kumilos na, pero tila nag-aalangan si Rowan. Takot siya sa espada dahil sa kanyang mga alaala kay Blake. Agad namang napansin ni Diego ang kanyang takot. Siniguro niya sa bata na kahit ang espada ay isang mapanganib na kagamitan, sa huli, isa lamang itong kasangkapan. Hindi mahalaga ang intensyon ng espada. Sa halip, ipinapakita nito ang tunay na pagkatao ng sinumang humahawak nito. Iyon ang dahilan kung bakit gusto niyang harapin ng bata ang kanyang takot. Ang magandang paliwanag na iyon ay talagang tumagos sa puso ng bata. Napagtanto niya na kung staff ang ginamit ni Blake sa halip na espada, di malamang ay matatakot lang din siya sa mga staff. Naisip niya na hindi naman pala espada ang problema. Kaya naman, lumapit siya at hinawakan ang sandata. Hindi naman niya pinangarap na maging isang sword master, pero hindi ibig sabihin yon ay tatakasan na lang niya ito. Sa unang tingin pa lang, nahusgahan na ni Diego na ang paraan ng paghawak ni Rowan sa espada ay nagpapakita ng kanyang talento. Pero mayroon ding downside. Ito ay ang kakulangan niya sa matibay na determinasyon. Inanunsyo ng instructor na magkakaroon sila ngayon ng duel ng may kapareha. Kahit anong paraan ay pwede, basta ang pangunahing layunin ay talunin ang kalaban. Itinalaga si Rowan na kapareha ni Sophie. Nagulat silang dalawa sa kanilang duel. Inakala naman ng ibang mga bata na madaling mananalo si Sophie sa laban. Ito ay dahil sa background ng kanyang pamilya at sa sarili niyang talento. Nagbigay na ang kanilang guro ng hudyat para maghanda. Nagsimula ang laban sa pagpwesto ni Sophie ng malawak gamit ang kanyang espada. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ang bata ng tunay na galing. Hangang-hanga siya sa kontrol ng babae sa sandata, at naisip niya na iba ito sa nakakatakot na pakiramdam na naaalala niya.